Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. May mga bagay na dapat malaman ng isang Muslim upang maging matibay ang kanyang pagiging Muslim. Kasi yung problema kasi natin sa amin, tulad ko sa pagdadaawa namin, paglibot-libot kung saan-saan sa Pilipinas, may kita mo yung Muslim sa itsura niya, pero sa paniniwala niya sablay. Malaki yung impluwensya talaga ng nakatira tayo sa paligid ng mga hindi Muslim. Halimbawa lamang yung tungkol sa biyaya, di ba? Natalakay natin kahapon sa khutbah, yung tungkol sa biyaya. Type. Ang biyaya, siyempre, paniniwala natin ng mga Muslim na yun ay nakasulat na, hindi na yun magbabago pa. Kahit ganong sikap mo, hindi madadagdagan ang biyaya mo ng iyong sikap. At kahit ganong katamad, hindi mababawasan yung biyaya mo. Fix na yun. Pero, ang diferensya lang is magkakasala ka kung hindi ka magtatrabaho. Yun lang naman talaga. Sa Islam, inutos na kailangan mo magsumikap. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizan. Fa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, walakin qul qaddara Allah ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag sumikapan mo ang bagay na alam mo ikakabuti sa iyo, tulad ng paghahanap buhay. At huwag kang magtamad-tamad. So utos yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sakali man na ikaw ay hindi nagtagumpay sa iyong ginawang pagsumikap, huwag mo sabihin na kung ginawa ko lang sana ang ganito nangyari sa ganito. Walakin qul, subalit sabihin mo, qaddar Allah, tinakda na Allah wa ma syaa fa'al. At kung ano yung gusto ng Allah, yun ang kanyang gagawin. So ibig sabihin, inutos din ng Islam na ikaw ay magsumikap. Pero hindi madagdagdagan ang biyaya mo sa iyong pagsusumikap. At magkakasala ka kung ikaw ay magtamad-tamad. Pero hindi mababawasan yung biyaya mo kung ikaw ay magtamad-tamad. Ano yung magiging resulta nito? Napakaganda ang resulta kung yun ang paniniwala ng isang Muslim na fix na ang kanyang biyaya. Bakit? Kasi hindi niya kailangan manluko. Hindi niya kailangan mang-apak ng tao. Hindi niya kailangan na isakripisyo ang kanyang relihiyon para lang sa panghanap buhay. Bakit? Kasi alam niya na yaman man lang na pareho lang, gawin ko na lang kung ano yung gusto ng Allah sa akin. Halimbawa, kapag tinanong mo yung iba, anong dahilan kung bakit ka nilikha ng Allah? Sasabihin niya para sampahin ng Allah. Ngayon, bakit ka hindi nakapunta sa masjid? Bakit ka hindi nagsala? Sasabihin niya, busy sa paghahanap buhay. Yun yung masamang resulta kapag maniwala ka na ikaw yung gagawa ng sarili mong biyaya. Yun yung magiging resulta. Isasakripisyo mo ang relihiyon mo dahil sa paghahabol o dahil sa paniniwala na kung hindi ka magsumikap, wala kang biyaya. So ang nangyari, nasakripisyo yung relihiyon. Yung paniniwala na nilikha ka ng Allah sa pagsamba sa Kanya. Di ba? Masama yun. Pero kung sakali man na may paniniwala ka na kung magsumikap ka o hindi, pareho lang yung biyaya, syempre, mas pipiliin mo kung ano yung ikalulugod ng Allah. Ya Allah, sasampahin kita dahil ikaw, ang pagsamba sa iyo ang pinakadahilan bakit ako umiiral ngayon. At alam ko na yung biyaya is darating din yan dahil ikaw na yung nagtakda din doon. So, gawin mo lang kung ano yung inutos sa iyo ng Allah. Hindi yung isasakripisyo mo tulad nun sa pagtatrabaho. Sa trabaho, bawal ang balbas, bawal ang hijab. So dahil sa kailangan mo ng hanap buhay, tatanggalin mo yung balbas mo at tatanggalin mo yung hijab, di ba? So nasa sakripisyo ang pangrelihiyon. Dahil sa paniniwala mo na kung hindi ka magtrabaho, wala kang biyaya. Yun ang nangyayari ngayon.
Di ba? Pero kung may paniniwala ka na kahit anong mangyaring pagsusumikap ay hindi madadagdagan yung biyaya mo at kahit anong gawing pagtamad-tamad ay hindi mababawasan, mas pipiliin mo kung ano yung ikalulugod ng Allah. Ganun sa mga babae, pinoproblema ng mga lahat. Galing ako ng Cebu, sa Davao. Every lecture ko, pag mga babae yung nilecturean ko, pinakauna nilang pinoproblema hindi yung pagsasala, hindi yung paghijab, kundi yung pinaka-main problem nila yung pag-aasawa ng mister nila ng pangalawa. Yun yung pinaka-main problem. Ngayon, bigyan natin bago tayo magsimula dun sa ating paksa habang hinihintay yung meron pa bang hihintayin mo? Meron pang hintayin? Type. Bigyan natin ng konti kasi konektado nito sa biyaya. Di ba yung asawa biyaya? Yung mga anak biyaya? So kung may paniniwala ka na ang biyaya ay fix na, ikaw na babae, bakit ka pa nangangamba na yung mister mo ay pag-asawa ng pangalawa? Kung fix na. Di ba? So kung ikaw ay isang Muslim na babae na may paniniwala na ang lahat na itinadhana ng Allah ay tapos na bago pa tayo nilikha, 50,000 years before tayo nilikha, tinadhana ng Allah. So meaning, nakatadhana na yung mister mo ay makapag-asawa o nakatadhana na yung mister mo ay hindi makapag-asawa. Tama? Di ba? So yun yung Ngayon, ano pa yung sense ng, ano pa yung silbi ng pagpipigil mo sa mister mo na siya ay mag-asawa kung itinadhana na talaga na siya ay makapag-asawa? At kung hindi ka magpipigil sa kanya, kahit i-push mo pa siya na mag-asawa siya, kung tinadhana na Allah na hindi siya makapag-asawa, ikaw lang yung asawa niya hanggang sa mamatay siya, yun yung mangyayari din. Nakuha natin? 5. Ngayon, ano yung rule mo ngayon bilang isang babae? Na kahit anong gawin ko, i-push ko siya na mag-asawa o pigilan ko na mag-asawa, pareho lang din yung resulta. Kung ano yung nakakadar, yun yung mangyayari. So ano pa yung wisdom, ano pa yung sense kung bakit ako, ito yung pinaka-the best na gawin natin intensyon. Kung nakita mo, kapatid, na yung pagpigil mo sa mister mo na mag-asawa ulit ng pangalawa ay ikalulugod ng Allah, magtutuwa ang Allah sa iyo, gawin mo. Hindi para baguhin yung kadar, kung hindi para malugod ang Allah sa iyo. Pero kung nakita mo na ang ikalulugod ng Allah, ikatutuwa ng Allah ay i-push mo yung mister mo na mag-asawa, i-push mo kung yun ang ikalulugod ng Allah. Bakit? Kasi yung kadar, kung hindi talaga siya makapag-asawa, hindi siya makapag-asawa. Kahit i-push mo pa siya, kahit lahat ng tao sa buong mundo magkaisa na pinupush yung mister mo na mag-asawa ng pangalawa, kung hindi tinadhana ng Allah, hindi mangyayari yun. Ang problema kasi sa atin, dahil sa nag-aral tayo ng Western education, English sa elementary, high school, yung iba college pa, yung utak natin, utak ng mga atheist. Alam yung mga atheist, walang paniniwala na may Diyos. Kaya ang nangyayari sa atin, meron tayong ganong paniniwala. Kailangan kong pigilan yung mister ko na hindi siya mag-asawa. Kasi may paniniwala ka na kapag pinigilan mo siya, hindi siya makapag-aasawa. Kumbaga, ikaw yung gumagawa ng kadar. Kuha natin. Yun yung type. Ngayon, ano yung dapat gawin ng isang Muslim? Logic, napakasimple lang. Pigilan naman siya o hindi, pareho lang yung resulta. Kung nakakadar, nakakadar. Kung hindi nakakadar. Ano yung gagawin mo? Gawin mo na lang kung ano ang ikalulugod ng Allah. Mas, ka pa? Mas bintahin ka pa. Bintahin ka pa doon. Subhanallah. Halimbawa, nakita mo ang ikalulugod ng Allah na, ay doon tayo magsimula sa halimbawa, nakakadar na talaga sa mister mo na siya ay mag-asawa. Halimbawa lang, nakakadar na talaga. At nakita mo na ang ikalulugod ng Allah ay i-push mo siya. Asawain yung sister kasi alam mo ikalulugod ng Allah yan kasi matulungan niya yung sister. Ngayon, nangyari yung kadar na nag-asawa siya. Lugi ka ba?
Ha? Hindi. Bakit? Kasi ginawa mo kung ano ang ikalulugod ng Allah. Bintahin ka dun. Paano naman kung halimbawa hindi ka nag-push, hindi mo ginawa yun, pinigilan mo pa at nag-treat ka pa na maghiwalay kayo, itakas mo yung mga anak ninyo, hindi ka na magpapakita. Ngayon, nagalit sa iyo ang Allah. Mangyayari pa rin yung kadar na makapag-asawa siya at lugi ka pa dahil nagalit sa iyo ang Allah. Saan ka dun? Di ba? Okay, gawa tayo ng pangalawang senaryo. Kinadar ng Allah talaga na yung mister mo ay hindi makapag-asawa. Ikaw lang talaga yung asawa niya hanggang sa mamatay siya. Ngayon, alam mo na ikalulugod ng Allah na meron isang sister na kailangan yung mister mo may kaya at nakikita mo na kayang unan ng mister mo yung pangailangan ng yung babae, pinush mo siya para sa Allah, para matuwa ang Allah sa iyo. Siyempre, mayayari pa rin yung kadar na hindi siya makapag-asawa. Lugi ka ba doon? Hindi. Bakit? Nakuha mo yung lugod ng Allah. Nakuha mo yung rida ng Allah. So, kahit saan ka doon, yung kadar talaga yung mayayari. Pero, sikapin mo na lang na yung kikita ka. Nakuha natin. Ganon din yun sa mga lalaki. Halimbawa, may kakayahan ka na mag-asawa pero yung takot na nararamdaman mo na maghiwalay kayo ng asawa mo ay mas nangingibabaw. At yung takot na baka yung asawa mo ay itatakas niya yung mga anak ninyo, masisira yung pamilya mo. Takot lang, wala kang kasiguraduhan. Pero nakikita mo na may isang pangalawang babae na kailangan mo siyang asawahin dahil nakikita mo na makakatulong ka sa kanya kapag ginawa mo yun para sa Allah, hindi para sa pagnanasa. Ganon din, matakot ka o hindi, kung kadar talaga, gawin mo yung ikalulugod ng Allah. Ang problema kasi sa mga lalaki, hindi ikalulugod ng Allah yung intensyon sa pag-asawa ng pangalawa. Ang intensyon maganda sa sister. Sexy, yung asawa ko mataba na. Yun yung nagiging intensyon. Kaya, ang nangyayari, walang baraka, magulo yung buhay. Ngayon, para naman sa hindi maging masama yung intensyon, yung dating ng ginawa ng brother, na yung pinaka-top priority talaga niya na bakit niya asawahin yung sister is gusto niya, nagnasa siya doon, hindi talaga para sa Allah, para lang maging maganda, sasabihin lang niya, asawahin kita sister para sa Allah, para matuwa ang Allah sa akin, kalukuhan mo. sa unang pagkakataon, gusto mo talaga siya, at sa unang pagkakataon, is ikaw talaga yung gusto, gagawin mo yun para masiyahan yung sarili mo. Ginamit mo lang ang Allah na matuwa sa iyo. Di ba problema? Yun yung problema sa atin. Nang dahil sa meron na disiplina tayo ng mga hindi Muslim na maging self-centered, selfish pa, makasarili. Nasasagasaan yung relihiyon natin. May mga malalaking paniniwala sa relihiyong Islam na nasasagasaan dahil doon sa pagdisiplina sa atin ng mga hindi Muslim, yung mga teacher natin sa elementary, sa high school, hindi mga Muslim. Maliban lang sa nakapag-aral ng Islamic school. Natuturuan tayo ng mga bagay na hindi natin napapansin, yun pala ay salungat na sa relihiyong Islam na hindi natin namamalayan. 5. At yung pinakamalaki doon, yung ating topic ngayon, tungkol sa akida, tungkol sa paniniwala sa Allah. 5. Alhamdulillah, nandito na ating Ustad Umar. So, hudyat yun na magsimula na talaga tayo sa ating pinakapaksa. Kung gano'n siya kalaki, gano'n din kalaki yung hudyat na talaga magsimula na tayo ngayon. Allahu Akbar. Okay, alhamdulillah. So, unang-una, ako ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakataon na binigay niya na hindi ako taga dito, pero kinadar ng Allah na hindi ko akalain na, hindi ko inisip na nasa amin ako sa Dipolog, na dito sa masjid na ito, kayo yung makaharap ko, pero tinadhana yun ng Allah. Alhamdulillah. Fix na yun. Hindi pa ako pinanganak. Hindi pa ako nag-Muslim. Fix na yun. Nag-Muslim ako 2009. Bago lang. 2009, ilang taon na? 17 years, no? 17 ba o? 2009, 17 years. Alhamdulillah.
So, alhamdulillah, nakapag-aral ako sa yun, kinadar ng Allah, hindi sa pagmamayabang kasi kahit anong yabang mo, kung yun yung kadar ng Allah, yun talaga yung kadar ng Allah. Sa Baguio, 3 taon, tapos nagtuloy ako sa Madina, 4 na taon sa bachelor degree sa college sa Da'wa Usuluddin, yung akida yung pinaka namin. Pagkatapos nagtuloy ako sa masteral sa akida, so akida na naman din, alhamdulillah. So yun yung mga tinuturo sa amin sa akida. 5. Tungkol sa akida, alhamdulillah, inshallah, kung ano yung mga napag-aralan ko, yun yung ibibigay ko sa inyo, inshallah ta'ala. Okay na ba, Ustad? Ano ba? Okay lang? Alhamdulillah. 5. Sa seminar na ito, mga kapatid, isang araw na seminar, ano oras matatapos? Ustad, ano oras matatapos? Hanggang duhur lang. So, ibig sabihin, yung paksa na iano ko, hanggang duhur lang. 5, 11, 12. So, nasa mga kulang 2 oras. Inshallah ta'ala. Inshallah, magkaroon ng pakinabang sa inyo. Yung pinaka ipapaksa ko sa inyo ay tungkol sa akida at sa da'wah. Konektado yung dalawa sa akida at saka sa da'wah. 5. Doon tayo magsimula sa akida. Alhamdulillah, na-discuss ko sa inyo nung sa khutbah at ganoon din ngayon din, yun yung isa sa mga problema natin sa akida na hindi natin naintindihan. Yung akida sa qadar. Akida sa qadar. 5. Ang akida, mga kapatid, ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay ang lahat ng paniniwala sa Islam. Summarize na natin. Lahat ng paniniwala sa Islam, yun ang tinatawag na akida. Wadih, malinaw? 5. Ibig sabihin, anumang tinuturo sa akida ay yun yung paniniwala sa Islam. Kapag ikaw ay isang Muslim, isang tao, gusto mong maging Muslim, ang unang gawin mo, di ba, ay maniwala. Maniwala lang Allah lamang ang Diyos na dapat sambahin. Siya lang yung Panginoon at wala nang iba pa. At maniwala na si Propeta Muhammad ay propeta at sugo ng Allah. At maniwala na ang Islam ay ang relihiyon na pinili ng Allah para maging relihiyon mo sa buong buhay mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Relihiyon na dapat mong isabuhay. Yung tatlo na yun. Paniniwala ng Allah yung Panginoon, siya lang ang dapat sambahin. Paniniwala na si Propeta Muhammad, ang huling propeta ng Allah. Pangatlo, paniniwala ng Islam, ito yung reliyon na dapat mong isabuhay. Yun yung unang gagawin ng isang Muslim. Kapag mali yung paniniwala mo sa tatlong bagay na yun, lahat ng kasunod dun, mali na lahat. Pati yung pagsasala mo, sira yung pagsasala mo. Pati yung pag-fasting mo, pag-ayuno mo, sira yung pag-ayuno mo. Lahat na ng gawain kapag mali yung tatlo na yun, mali na rin lahat. Wadih, malinaw? 5. Sa akida, yung paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka-importante doon ay yung tauhid na tinatawag. Ang tauhid. Ito yung pagsamba lamang sa Allah na nag-isa. Kapag sinabing pagsamba sa Allah, ibig sabihin lahat ng uri ng pagsamba ay doon mo lamang ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng uri ng pagsamba. Hindi yung tawag nito, huwag natin akalain na yung pagsamba, yung pagsasala lang, pagsasala. Kahit pag-asawa mo, isang pagsambayan. Kahit pagsiping mo sa asawa mo, isang pagsambayan. Magkakaroon ka ng gantimpala kapag inintensyon mo na sa pagsiping mo sa asawa mo ay magkakabunga ng isang Muslim na sasamba sa Allah. Allahu Akbar. Meron kang reward doon. Yung mga sahaba nagtanong sa Propeta Muhammad, "Ya Rasulullah, afi bud'i ahadina ayati ahaduna ahlahu shahwatan wa yakunu lahu fi ajr?" Ya Rasulullah, usubo na Allah, sabi ng mga sahaba. Pati ba yun? Yung pagnanasa namin kapag kami ay sumiping sa mga asawa namin is magkakaroon kayo ng gantimpala. Sabi naman sila, paano kapag yun ay ginawa ninyo sa hindi nyo asawa? Di ba magkakaroon kayo ng kasalanan? Naam, ganun din. Kapag ginawa nyo ito sa mga asawa ninyo na halal, magkakaroon kayo ng gantimpala. Pero dapat mayroon kang intensyon na gagawin mo yun para malugod ang Allah sa'yo. Para malugod ang Allah sa'yo. Kaya yung tauhid, mga kapatid, alam nyo na yun, na yung pagsamba sa Allah. Pero doon ulit tayo mag-focus sa ibadah, sa pagsamba sa Allah. Kasi sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong problema.
ang ating pagsamba sa Allah ay hindi para sa Allah, kundi para sa ating mga sarili. At yun yung naging totoo, para sa ating mga sarili, hindi para sa Allah. Kung titingnan mo, yun ba ay tamang paraan o mali? Siyempre mali. Dapat kapag sasamba ka sa Allah, para sa Allah, ya Allah, para sa iyo to. Ngayon, ang nangyayari sa atin, walang para sa Allah, para sa sarili natin. Baik, magtanong tayo, halimbawa, kay bro, kay mas malapit bro. Anong pangalan bro? Ryan. Balik-Islam ka? Bisaya. Ilonggo. Bisaya, ano ba? Ilonggo ba o Bisaya? Marunong ka Bisaya? Gamayra. Pero Ilonggo talaga. Masya Allah. Ilang taon ka na Muslim? 6 years na. So, ibig sabihin, naka 6 Ramadan ka na. Alhamdulillah. Naway tanggapin na Allah yun. Allahumma amin. Five, di ba sa iftar? Inshallah, sa mga sister, magtatanong din ako sa kanila. Di ba sa Ramadan, fasting ka, mag-iftar? Iftar no? Ano yung iftar? Oh, mag-iftar na, kakain na kasi lulubog na yung araw. I-break na yung fasting mo. Ano yung intention mo kapag ikaw ay kakain ng iftar? Yung totoo, yung totoo. Masya Allah, kalugdan ka na Allah. Intention mo yun. Kailan yung naging intention mo? Wala kang intention na gutom na, kailangan na kumain. Hindi ka nag-intention na gutom na, kailangan na kumain. Bakit ang tagal ng iftar? Tagal ba yung pag-adan? Hindi pa nag-adan? Gutom na ako. Wala kang intention na gano'n. Masya, ayun si brother, gumiti. Talagang ko si bro. Rashid din yung pangalan mo, no? Masya Allah, Alhamdulillah. Balik Islam mo bro, no? Dahil balik Islam dito, Masya Allah. Kailangan nagbalik Islam. Ilang taon na? 2022. Masya Allah, so bago lang. Allahu Akbar. So, naka-3 Ramadan ka na? O 4? 3 Ramadan. So, ganun din yung tanong ng brother. Yung totoo, yung totoo ka mag-ano. Pero ano yung kadalasan na intensyon? Tapos, dahil pag-minsan, alam mo ba kung anong pinagkaiba ng intensyon mo sa pag-iftar na para sa ikalulugod ng Allah at intensyon mo sa pag-iftar para busugin mo yung sarili mo? Alam mo yung pinagkaiba doon? Kapag kakain ka, kung para talaga sa Allah yung gagawin mo, hindi ka magrereklamo kahit anong pagkain na sa harapan mo. Kasi hindi para sa sarili mo yun eh. At saka hindi ka magdadagdag ng rice. Kapag nagdagdag ka ng rice, ibig sabihin nun, para sa sarili mo yun. At kapag nagreklamo ka, bakit ito lang yung ulam? Saan ba yung iba? Di ba merong niluto kanina? Saan na yun? At saka yung katabi mo na walang umupo. Uy, kunin ko na to kasi nakakain na ba lahat? Nakakain na ba? Kapag yun ang ginawa, ibig sabihin, kumain ka ng iftar para sa tiyan mo. At yun yung kadalasan, di ba? Ako, amin ang sarili ko, astagfirullah. Dali. Nangyari ba na mga ilang minuto na lang, iftar na, umupo ka doon sa harap ng pagkain, ya Allah, gagawin ko to para ikatutuwa sa'yo. Hindi para sa mabusog yung sarili ko. Nangyari ba yun na, ya Allah, gagawin ko to para malubog ka sa akin, matuwa ka sa akin? Yung totoo, nangyari ba yun? Ya Allah, para malubog ka sa akin. Si brother. Nangyari yun? Ya Allah, para matuwa ka sa akin. Nangyari yun? Masya Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Maganda. Masya Allah. Maganda, Masya Allah. Isa sa ebidensya din na gawin mo yun na para lang sa ikalulugod ng Allah, yung
hindi ka magnanasa doon sa pagkain ng pagnanasa na yung grabing pagnanasa dahil fasting ka. Di ba iba yung pagnanasa sa pagkain mo kapag hindi ka gutom kaysa gutom ka talaga? Matindi yung pagnanasa mo sa pagkain kapag gutom ka. Kung para talaga sa Allah yung gagawin mo, hindi ka makakaramdam ng ganung pagnanasa na matindi. Asarap ng pagkain, Masya Allah, 2 minutes na lang. Allah Akbar, saan yung tamar? Yung tamar, di ba sunnah yung 3 tamar? Bismillah, balik ka. Gusto mo ba yung sunnah na 3 tamar o gusto mo lang talagang kumain ng tamar talaga? Nakuha niyo yung diferensya. Masyadong sensitive, di ba? Masyadong sensitibo. Yung ganun. Tayo, halimbawa tayo sa mga sister. Tayo. Sino maturo natin dito na sister? Ay, sister na, yung nakaputi. Ayun na, yung nakangiti na lang. Naka-black kayo po, sister. Mashallah po. Balagis lang po kayo. Tayo, ilang taon na? 6 years na, mashallah. Right. So, sigurado nagsasala kayo. Kapag dumating na yung oras ng duhur, ngayon, duhur na, magduduhur na. So, siyempre, bago ka magsala, maghudo ka, maghudo. Ano yung intention mo, yung totoo? Ano yung intention mo, bakit ka maghudo? Dahil magsala na. Nasa intensyon mo ba, tingnan niyo yung tauhid ha, yung tauhid na tinuturo natin. Nasa intensyon mo ba nung binuksan mo yung gripo, Ya Allah, para matuwa ka sa akin, maghudo ako. Para malugod ka sa akin, masiyahan ka sa akin. Nandun ba? Yung totoo. Wala. So, ibig sabihin, mayroon tayong problema sa ating ibadah, sa ating tauhid. Yun yung tauhid eh. Meron tayong problema. Kahit na hindi ka sumasamba kay Jesus, kahit hindi ka sumasamba sa ribulto, nakakagawa ka ng shirk. Bakit? Pinagtatambal mo ang Allah sa sarili mo. Ngayon na narinig yun? Pinagtatambal mo ang Allah sa sarili mo. Sinasabi mo, may tauhid ako. Bakit? Hindi ako sumasamba sa ribulto. Bakit? Yun lang ba ang shirk? Yun lang ba yung salungat ng tayo pagsamba sa ribulto? Hindi ako sumasamba kay Jesus, hindi ako nagsusuot ng anting-anting, hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. Yun. So, ibig sabihin, meron akong tauhid. Pero hindi mo namamalayan, tinatambal mo ang Allah kanino? Sa sarili mo. Dahil sa nasanay tayo na kailangan tayong kumilos kung meron tayong benepisyo. Kapag wala tayong benepisyo, bakit mo kailangan kumilos? Sayang lang yung oras mo dyan. Di ba? Di ba? Ngayon, tama naman talaga yun. Ang problema, pumasok yun. Yung paniniwala na yun, pumasok yun sa paniniwala natin sa Allah. Na kahit na ang Allah ay tinalo mo pa ang Allah. Na, kumbaga, nakikipag-agawan ka sa Allah, Ya Allah, yung para sa akin naman, palagi namang para sa iyo. Ngayon may tanong, lahat may tanong. Kaya mo bang gawin, balik tayo kay sister, kaya mo bang gawin ang ikalulugod ng Allah kahit ikakalungkot mo? Ha? Ikalulugod ng Allah kahit ikalulungkot mo, yung totoo, kaya mo gawin? Ikakasakit ng damdamin mo. Pero alam mo, ikalulugod ng Allah, kaya mong gawin? Allahu Akbar! Meron akong sister kinausap na ganun. Sabi niya, inshallah. Sabi ko sa kanya, sis, di ba, yun, kaya mong i-push yung asawa mo na mag-asawa ng pangalawa? Ay, hindi, Ustad, mahirap yun. Oh. Kayo kaya nyo, alhamdulillah, pero karamihan sa atin kaya. Karamihan sa di ba? Ustad, bakit ganun? Bakit ganun yung topic natin? Di ba, akida? Bakit dumating sa pag-aasawa? Bakit? Doon natin sinusukat ang ating akida. Minsan kasi, hindi natin namamalayan. Akala natin na tama na yung akida natin. Tama na, okay na, nagsasala ako, Allah sinagamba ko. Pero kapag iniisa-isa natin ang bawat kilos natin, kumbaga kung sa ano pa, sa financing audit, ina-audit ka, at dapat yun kasi kailan mo, hintayin mo pa sa araw na paghukom ka, i-audit ng Allah, ngayon na, i-audit yun. Kapag magwudu ka, kadalasang intensyon natin, bakit ka magwudu? Kasi sala na hindi tanggap yung sala pag walang wudu, kailangan ko magwudu kasi magsasala na, di ba? Nasaan yung intention mo na magwudu ako para sa Allah, para matuwa yung Allah sa akin?
Tayo, doon tayo sa sa iftar, okay na yun sa iftar, doon tayo sa sahur, yan, sa sahur. Si brother, yan, ikaw bro. Ilang taon ka na Muslim? 2004, tagal na, inshallah po. Alhamdulillah, so nakadaming Ramadan na kayo at nakadaming sahur na. 5. Ano yung intensyon mo yung totoo kapag kakain ka ng sahur? Bakit? Bakit ka kakain ng sahur? Kakain ka ng sahur para kasi magpa-fasting eh. Mahaba yung araw. Kailangan kong parang may biyahe, magpagasolina, kailangan i-full tank yung sakyanan kasi mahaba yung biyahe. Totoo hindi? Totoo. Mahaba yung umaga, meron pa akong duty, meron akong trabaho, pag gutom ako, mahirap to. So kailangan kong kumain ng sahur para may laman yung tiyan ko. Para kayanin kong mag-fasting. Tapos sasabihin mo na rin, siyempre, yani para naman sa Allah yung pag-fasting. So, pero the first place, naisip mo ba na para sa Allah? Hindi. Para sa may laman yung tiyan mo. Yan yung problema. Hindi mo kailanman naisip nagigising ka ng sahur para kumain na ya Allah, ang totoo, hindi ko gusto ang pagkain, hindi ko ito, wala akong pagnanasa, pero kakain ako ya Allah para malugod ka sa akin. Kasi alam kong gusto mo ang gawain na ito. Kumain ka. Palatandaan na hindi para sa Allah yung pagsahur mo. Kapag hindi ka gumising ng sahur kahit na ilang beses kang gisingin, dahil wala kang ganang kumain. Wala ganang kumain. Ano yan? Fasting. Tapos sabihin mo, kaya ko namang mag-taste sa gutom kahit wala akong nakain, kahit tubig lang, okay na yun, Sabihin, para sarili mong iniisip mo palagi, hindi ka nag-iisip ng para sa Allah. Yung ibada natin, yung ating ibada is nakikipag-agawan ka sa Allah. Ya Allah, dapat sasambahin kita kung may benepisyo ako. Kung wala akong benepisyo, pasensyahan na, patawarin mo na lang ako. Totoo hindi? Totoo. Isa sa mga ayat sa Quran, sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Hajj, sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Sabi ng Allah sa pinakalabit na kalungan sa Tagalog, at may ilan sa mga tao, sabi ng Allah, na sinasamba nila ang Allah sa dulo lamang. Bakit? Kapag sila ay nakakuha ng pakinabang, hihigpit sila sa pagsamba sa Allah. Kapag sila ay nagka-problema, hindi nakakuha ng pakinabang, aalis sila, lalayo, tatalikod sila sa pagsamba sa Allah. Ang Allah naghukom sa kanila, khasirad dunya wal akhirah, nalugi sila dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Sabi ng Allah, dhalika huwal khusranul mubin, at ito yung malinaw na pagkalugi. Isa sa mga ulama ng mga sahaba, si Ibn Abbas, isa sa mga ulama ng mga sahaba, radiyallahu anhu, sabi niya sa tafsir, sa pagpaliwanag ng aya na yun, yung aya na yun ay bumaba yung aya na yun sa mga tao na gustong pumunta ng Madina para mag-Muslim, pero nagdadalawang isip sila. Ano ba? Mag-Muslim na ba tayo? Hindi. Ngayon, nagtipon-tipon sila, sabi nila, subukan natin. Kung meron tayong pakinabang, ituloy natin. Kung meron tayong pakinabang, ituloy natin. Kung wala, alis tayo. Sige, tayo na. So, naglakbay sila papuntang Madina at umarap sila kay Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, magmumuslim kami. Sige, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Muslim na sila. Habang nakatira sila sa Madina, tinitingnan nila kung ano yung pakinabang na makukuha nila. Yung mga tao na gano'n, meron bang sa atin ngayon gano'n? Kunti sila o marami? Tingnan natin kung meron ba tayong pakinabang dyan? Kung mag-Muslim ako, paano pag mag-Muslim ako, meron ba tayong pakinabang dyan? Anong makukuha ko dyan? Diba? Yun ang sabi ng Allah. Ngayon, nung tumaba ang kanilang mga kamilyo, kanilang mga kambing sa Madina, ang ganda ng Islam, Masya Allah. Tumaba yung mga kambing natin, Masya Allah. Merong biyaya.
Ang ganda, ang sarap sa piling maging Muslim. Masya Allah. Meron tayong biyaya. Meron kang taong kilala na gano'n? Bro, ramdam ko yung Islam bro. Masya Allah, alam mo bro. Subhanallah, sa bahay namin, kahit wala akong sahod, nakakain kami. Masya Allah, ramdam na ramdam ko yung Islam. Yung mga anak ko, Masya Allah, is malusog. Yung misis ko, ang bait ng pakikitungo sa akin. Puro lahat benepisyo sa sarili mo yung inisip mo. Yung misis ko, ang ganda ng pakikitungo sa akin. Ang ganda ng relinyong Islam, Masya Allah. Di ba yun yung totoo? Di ba? Ayun. Yung nagka-problema na, pumayat yung mga kambing nila sa Madina. Yung mga kamilyo nila namatay. At yung negosyo nila nalugi. Alam mo kung ano una nilang sinisi? Ano una nilang sinisi ang Islam? Pangit ba? Ay, sa umpisa lang pala. Sa umpisa lang pala maganda ang Islam. Tara, balik tayo sa lugar natin. Iwanan natin yung mga Muslim na yan. Yun, bumaba sa kanila yung aya na yun. Nasabi ng Allah, lugi sila dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. At sabi pa ng Allah, dhalika huwal khusranul mubin, yun ang tunay na pagkalugi. Subhanallah mga kapatid, subhanallah. Huwag nating isipin na sila lang yung gumagawa ng ganun. Tingnan natin yung sarili natin ngayon. Kung yung pagka-Muslim mo ba ay para sa Allah, para matuwa ang Allah o hindi? Kung para lang sa sarili mo. Palatandaan na gusto mong mag-Muslim, gusto mong sambahin na Allah para matuwa sa iyo ang Allah, para malugod sa iyo ang Allah, gagawin mo kung ano yung gusto ng Allah at hindi yung gusto ng sarili mo. Bigyan natin ng halimbawa. Sa mga babae, halimbawa lang. Inutos ng Allah na ang babae ay magsuot ng hijab. So, syempre, alam natin na kapag mag-hijab ang babae, malulugod ang Allah sa iyo. Ngayon, yung babae, nasa trabaho ako, kailangan ko magtanggal ng hijab. Pag nasa masjid, magsusuot ng hijab. Ibig sabihin, hindi sa ikalulugod ng Allah yung ginagawa mo kapatid, kundi sa ikalulugod ng sarili mo. Kung saan ka komportable, yun yung pinipili mo at ginagamit mo na lang kung ano ang Islam. Kung para sa Allah talaga yung ginagawa mo, gagalingan mo at huhusayan mo. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah ay mahal niya ang bawat isa sa inyo kung siya ay gagawa ng isang gawain na kanyang husayin o husayan. Husayan niya. Mahal yun ang Allah. So ngayon, gagawa ka ng isang gawain kung para talaga sa Allah yung intention mo kapatid. Husayan mo. Husayan mo. Nakuha natin? Ngayon, merong lecture. Para sa Allah yung gawin mo. Yung gagawin mo. Pagdating dito sa masjid, atin ka ng lecture, Ya Allah, para sa ikalulugod mo yung gagawin ko. 5. Pagdating mo sa lecture, syempre, para sa Allah yung gagawin mo, huhusayan mo. Paano? Sa anong paraan? Makikinig ka ng maayos. Hindi ka titingin-tingin lang sa cellphone. Bakit? Kasi kung para talaga sa Allah yung gagawin mo at huhusayan mo, focus ka lang at makikinig ka. Ang problema sa atin, yun nga, nasanay tayo na para sa sarili natin. Halimbawa, yung lecture, hindi mo nagugustuhan yung lecture. Tara, labas na tayo. Pangit yung lecture. 5. Ibig sabihin, umatin ka ng lecture na hindi para sa ikalulugod ng Allah, kundi para sa ikalulugod ng sarili mo. Katulad lang din ng mga tao na yun, nasubukan natin yung Islam. Kung sakaling may pakinabang tayo, tuloy natin. Kung wala tayong pakinabang, alis tayo. Ganun lang din sa lecture. Subukan natin makinig kay Ustad. Kung meron tayong pakinabang na makukuha, bismillah, upuan natin siya. Pag wala tayong pakinabang, cellphone tayo, tapos aalis tayo. Nasanay tayo, nagagawa tayo ng mga ibada na para sa sarili natin, hindi para sa Allah. Allahu Akbar. Meron akong ikwento sa inyo sa panahon ni Musa alayhisalam kung paano yung mga propeta naging pinakamainam sila ng mga tao dahil lahat ng kanilang ginagawa ay inintensyon nila, Ya Allah, para ito sa ikalulugod mo. Kahit labag sa sarili nila. 5. Si Musa alayhisalam, nung inutusan siya ng Allah na pumunta sa Mount Sinai kasama ng mga angkan ni Israel, yung Banu Israel. So
So sa pangalawang pagpunta na ito, sa pangatlong pagpunta na sa puntok ng Sinai, Jabal Tur, inutusan ng Allah, ya Musa, umakyat ka sa bundok na yon, kasama yung kaum mo, kasama yung nasyon mo. Nung sila ay naglalakad na papunta sa bundok, si Musa ay nagmamadali at naiwanan niya yung kaum niya. Ngayon, tinanong siya ng Allah. Kahit alam ng Allah, tinanong pa rin ng Allah si Musa. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ. Sabi ng Allah, at ano yung bagay na nagpapadali sa iyo, Musa, na naiwanan mo yung kaum mo, yung nasyon mo? Bakit ka nagmamadali na naiwanan mo yung ano? Dapat sabay lang kayong pumunta ng bundok. Ano yung kakaiba? Bakit ka nagmamadali? Anong meron? Sabi ni Musa, sabi niya, qala hum ulai ala athari. Sabi niya, ya Allah, sila ay susunod din naman sa akin. Susundin din naman nila ako. So walang pinagkaiba. At karugtong doon sabi ni Musa, wa'ajiltu ilayka rabbi, ya Allah, ang dahilan lang kung bakit ako nagmamadali na ako yung una makapunta doon sa bundok, ang dahilan lamang litarda, upang ikaw ay malugod sa akin. Allahu Akbar. Yun lang. Yung mga ibada ba natin, yung paniniwala natin, ito talagang napakalaki ang epekto nito sa akida, sa tauhid. Yung mga ibada ba natin na ginagawa natin ay para sa ikalulugod ng Allah o para sa ikalulugod ng sarili natin? Subhanallah. Ngayon, tanongin natin ulit yung mga sister. Halimbawa, sister yung mga tanong. Ay, sister yung napaypay. Bismillah po. Tayo. Kapag nagsala ka ng duhor, ano kasi, nag-Islam, tausog, maralaw, yakan, idanaw. Kakasyada lang. Tayo, mashallah. Kailan? Kanina lang sa Fajar? Nakarang taon? 3 months na, mashallah. Napaka, itong ituturo ko, siyempre ako, meron akong paniniwala sa Allah na kahit anong galing, kahit paano ko, kahit anong husay ko sa pag-explain sa inyo kung ano yung mensahe na dapat nyo maintindihan, kung pinadar na talaga na Allah na hindi kayo makaintindi, hindi kayo makaintindi. At kahit na hindi ko galingan yung paglilecture, Ustad, kahit hindi ko galingan, kahit na basahin niyo yung page kahit hindi ko galingan, kung maintindihan niyo yung tunay na akida, kung kinadar na Allah, maintindihan niyo yun. So ngayon, bakit ako mag-lecture sa inyo? Babaguhin ko ba yung kadar? Na kung nakakadar na hindi kayo makaintindi, ngayon babaguhin ko na dapat kayo makaintindi? Hindi ko mabago yung kadar. Pero bakit ako nandito ngayon? Walang iba. Tulad nung sinabi ni Musa alayhi salam, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ya Allah, nagmamadali ako, naiwanan ko yung kaum ko. Walang ibang dyan kundi para malugod ka sa akin. Tayo, maganda ito, sister. Inshallah, makatulong po sa inyo. Yung nagsalita na lang, tanongin natin, si sister, yung po may batang dala. Tayo, kayo po, balik stop po kayo o Maranaw? Anak ng balik Islam. Anak niyo po, mashallah po. Tayo, nagsasala ka ng duhur, di ba? Ano yung pinaka-intensyon mo bakit ka magsasala ng duhur? Yung totoo. Para sa Allah? Dahil obligado, di ba? Para din sa iyo, sa sarili mo. Mashallah, ganun. Mashallah. Pero, yung, di ba, kadalasan sa atin, ako na yung pinaka-worst sa inyo, subhanallah. Uy, dumating na yung oras ng duhur. Magsasala ako ng duhur. Bakit? Kasi, obligado. Muslim ako eh. Dapat magsala ako ng duhur. So magsala ako ng duhur. Dahil obligado. Para hindi ako magkasala. Okay. Nasa isip ba natin nung nag-adhan na ng duhur na magsasala ako ng duhur para matuwa ang Allah sa akin? Nasa isip ba natin yun? Oh, ano? Nasa isip? Nasa isip natin yun, wala? Wala. Meron? Sa isip natin? Ikatutuwa ng Allah. Magsasala ako ng duhur dahil gusto ng Allah to. Matutuwa siya sa akin. Mashallah.
Ngayon, may tanong ako kay sister, yung sa Bisaya, nag-ando-ando, paano ba yung sa Tagalog? Nung gumaganon-ganon, ustad, ganon-ganon. Basta, Tagalog yun, ustad. Tumatango, yun. Sa Bisaya, nag-ando-ando. 5, challenge. 5. Bago tayo sa challenge, doon muna tayo sa yung gusto natin iparating na mensahe sa akida natin na sasambahin natin ang Allah hindi para sa ikalulugod ng sarili natin, kundi para sa ikalulugod ng Allah. Kasi sa mga sarili natin, itinakdak na ng Allah kung ano yung mangyayari sa iyo. Paraiso ka, impyerno ka, tapos na yun. Mayaman ka, mahirap ka, tapos na yun. Mga pag-asawa ka, hindi, tapos na yun. Yung husband mo, mga pag-asawa ng pangapat, tapos na yun. Tapos na yun, di ba? So, wala ka ibang gagawin, kundi ikalulugod lang ng Allah. Kaya mo bang gawin ang ikalulugod ng Allah kahit ikakasakit ng damdamin mo? Kaya mo gawin? Ikalulugod ng Allah kahit mahirap para sa'yo? Natatakot ako, bro, na anuhin sila kasi meron akong sister na inunong sa amin. Sabi niya, Ustad, kaya kong gawin yun. O ngayon, kaya mo sis na i-push yung asawa mo na mag-asawa ng pangalawa? Sabi niya, hindi Ustad, mahirap yun. Oh. Yun. Mike, meron na pangalawa. Sino pa ang asawa niyo? Close kayo ng pangalawa. Medyo, time. Ayan, meron na tayong magandang, pasensya na sa bro, pasensya na sa gusto ko lang gandahan yung lecture natin ngayon. Meron na tayong, pulutan. Time. Pero hindi to para sa inyo. Kasi kung ano yung kadar niyo, yun na yun. Pero gusto ko lang galingan yung lecture na ito para matuwa ang Allah sa akin at matuwa ang Allah sa inyo. Ngayon, sa tingin mo, ikatutuwa ba ng Allah na makipagsundo ka sa kuway mo? Bakit hindi mo nagagawa? Yung talagang hindi yung medyo. Yung medyo lang. Ako sis, dalawa din yung asawa ko, alhamdulillah, inshallah. Nung nilecture ko ito sa kanilang dalawa, inshallah, ang ganda. Ngayon ko lang nalaman yan na kung ano yung ikalulugod ng Allah, gawin mo, mashallah. Nung tinanong ko yung isa, Taib, kaya mo bang gawin yung ikalulugod ng Allah kahit ikakasama ng damdamin mo? Naam. Oo, marunong siya mag-Arabic eh. Kaya, Taib. Oh, ngayon, makipagsundo ka sa kanya, di ba? Ikalulugod ng Allah yung makipagsundo ka sa kanya. Ay, gagawin ko ang lahat, wag lang yun. Wag lang yun. Ipautos mo na sa akin lahat na ikalulugod ng Allah. Wag lang yun. Muskila yun. Problema. Sabihin, doon tayo nagkakaproblema sa ating akida, sa ating paniniwala sa Allah. Doon tayo nagkakaproblema, subhanallah. Bakit? Mas inuuna natin yung kaluguran ng ating mga sarili kaysa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo nagkakaproblema sa ating akida. Allah musta'an. Naintindihan natin ngayon? Okay. Kabilang sa ikalulugod ng Allah. Ako sasabihin ko sa inyo, para sa akin. Ang pagninikab ay wajib. Wajib yun. May mga ulama, marami sila nagsasabi, at yung mga nagsasabi na mga ulama na hindi wajib ang pagninikab, sinasabi din nila na mas mainam magnikab. Sa tingin mo ngayon, ano yung mas ikalulugod ng Allah? Yung magnikab yung babae o hindi magnikab? Ano ikalulugod ng Allah? Yung magnikab. So bakit hindi natin nagagawa? Kasi medyo may diferensya sa ating akida. Ustad, ano ka, banal ka? Parin lang tayo. Baka ganun din ako. Baka masahol pa ako sa inyo. Pero nandito lang ako sa harapan ninyo, hindi para sabihin na ako na yung pinaka-banal na ginagawa ko kung ano yung ikalulugod ng Allah. Hindi. Tayo. Doon tayo nagkakaproblema. Sinasabi natin na inshallah kapag namatay ako, paraiso ako. Papasok ka sa paraiso, samantalang karamihan sa ginagawa mo na pagsamba sa Allah ay hindi para sa ikalulugod ng Allah, kundi para sa ikalulugod ng sarili mo. Tapos sabihin mo papasok ka sa paraiso? Pwede. Gawa ka ng paraiso mo at ipasok mo yung sarili mo doon. Yun, pwede pa yung mangyari yun.
Pero paraiso ng Allah yung papasukin natin sa araw ng paghukom. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, karapat-dapat ka bang ipasok ng Allah sa kanyang paraiso? Kung masasabi mong naam Ustad, karapat-dapat ako ipasok ng Allah. Bakit? Kasi sinasamba ko siya. Okay. Sinasamba mo ba ang Allah para sa ikalulugod ng Allah or para sa ikalulugod ng sarili mo? Ngayon magsasabi siya, siyempre, nahihiya siya sabihin niya, siyempre ikalulugod ng Allah. Okay, i-audit natin, isa-isahin natin. Yung pagninikab, ikalulugod yun ng Allah o hindi? Ikalulugod ng Allah, bakit hindi mo ginagawa? Tayo, di ba? Ustad, di ba? Meron tayong malaking problema sa akida, mga kapatid, sa Islam, kaya huwag niyo sabihin na akida hindi importante. Nakakalungkot, subhanallah. Masakit kapag meron ako nakikita sa social media na sinasabi nilang hindi mahalagang pag-aralan ng akida, ang mahalaga Muslim ka. La ilaha illallah. Napakalawak ng akida at ito yung isa sa dapat nating malaman tungkol sa akida. Yung gagawa ka ng pagsamba na para sa Allah, hindi para sa gusto ng sarili mo. Hindi para sa gusto ng sarili mo. Kumbaga, yung ginagawa mo ang Islam na nakadepende sa kung ano yung benepisyong makukuha mo. Kung meron kang benepisyo, bismillah. Kung wala kang benepisyo, saka na lang, kayo na lang dyan. Ginagawa mo ang Islam na sunod-sunuran sa sarili mong kagustuhan, hindi para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na yun. Hindi ko na palawakin yung sa akida, okay na yun, sapat na yun. Okay na yun bro, sa akida. Okay na yun. Hindi ba, yung gusto ko, kumbaga, yung gusto ko iparating na mensahe. Si brother, dumating yung mensahe. Dumating po. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang na ako ay sambahin nila. Sambahin ng Allah. Bakit mo sasambahin ng Allah? Dahil nilikha ka niya. Type, di ba? Doon lang ba? Hindi. Ya Allah, sasambahin kita para matuwa ka sa akin, malugod ka sa akin. Hindi para malugod ako. Si Musa alayhis salam, di ba sabi kanina sa ayah, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Nagmamadali ako, ya Allah. Naiwan ko yung kaum ko para makaakyat sa bundok. Walang ibang dahilan kundi para matuwa ka lang sa akin, malugod ka lang sa akin. Yun lang. Ngayon sa atin, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِأَرْضَى. Nagmamadali ako, ya Allah, para matuwa ko yung sarili ko, mapalugod ko yung sarili ko. Yun nangyari, minsan pa, nagpa-fasting tayo para makapag-diet. Yes, bababa na yung timbang ko. Diba? At ito pa yung mas masahol, mga kapatid, sa Islam. Si bro, wala, tapos ka na, busog ka na eh. Si brother lang po. Bless lang po kayo. Bless lang po kayo. Masya Allah. Alam niyo po yung pag-fasting sa Arafah, araw ng Arafah, pang-Siyam na araw ng Dhul Hijjah. Sino nakakaalam? Yun nga, sa Hajj, bago mag-Hajj. Alam niyo po yun? Sino nakakaalam? Si Ustad. Yan. Ano yung gantimpala, Ustad, kapag nag-fasting ka ng araw ng Arafah? Isang taon na kasalanan na nakaraan, buburahin, at isang taon na kasalanan na darating pa lang, buburahin. 2 taon. So ngayon, kapag mag-fasting ka, kapatid, sa Arafah, ano yung intention mo? Di ba yun? Di ba yun? Mga sister, di ba? Sino sa inyo ngayon ang nakapag-fasting na sa araw ng Arafah? Taas yung kamay. Nakapag-fasting sa araw ng Arafah? Kunti lang. Hindi nakapag-fasting ng sunnah. Alhamdulillah. Diba? Dahil sa itinuro ni Ustad, mashallah, siyempre, si Ustad tatayo dito. Wala akong tinutukoy ha.
pwede rin ako, sarili ko. Sa masjid namin, mga kapatid, bukas po ay Arafah. Masya Allah. So mag-a-announce si Ustad, ako yung tinutukoy doon. Mag-a-announce ako, bukas mga kapatid ay Arafah, meron tayong free iftar, inshallah, mamaya ay bukas sa masjid. So alam niyo ba yung gantimpala doon mga kapatid ay buburahin yung 2 taon na kasalanan. So ikaw na nakikinig, Masya Allah, kapatid, isang araw lang na pag-aaluno, burado lahat, 2 taon na kasalanan, hindi mo pa kukunin, papalampasin mo pa, 1 taon lang, ay Ustad, Bismillah. So ngayon, matutulog ngayong gabi. Gisingin niyo ako ha, bakit? Kasi fasting bukas sa Arafah. Okay, ngayon, gising na siya sa sahur, nakain siya ng sahur, bakit? Gusto niya mag-fasting sa Arafah, sa anong intensyon? Makuha yung gantimpala na buburahin ang kanyang 2 kasalanan. Bakit niya sinamba ang Allah sa pag-fasting sa Arafah? Anong dahilan? Binipisyo ng kanyang sarili. La ilaha illallah. Subhanallah. Ganun tayo, di ba? Ganun tayo? Ganun tayo, bro? Hindi. Wala kang pakialam kahit burahin yung kasalanan mo. Ya Allah, para sa'yo to. Burahin mo man o hindi, nasa iyo na yun. Basta magpasya ako ng Arafah dahil gusto ko yung kaluguran mo. Yun yung target ko, Ya Allah. Yung malugod ka sa akin, hindi yung buburahin mo yung kasalanan ko. Meron bang ganung intensyon? Kung merong ganun, mashallah, isa kang alamat. Merong ganun, banal ka, isa kang alamat, di ba? Pero ako, ilang taon na akong Muslim, aminin ko sa inyo, hindi ko na-intention yung ganun. Ang na-intention ko lang, sayang yun. At minsan pa, ang mas worse pa doon, kinabukasan, kasalanan agad. Kasi nakapagpastay ako kahapon eh. So, siyempre, counted to na burado. Kasalanan agad. Di ba? Bakit? Umiikot yung pagsamba natin sa Allah sa ating sariling benepisyo. Kung makabenepisyo tayo, bismillah. Kung hindi, saka na lang. Kuha natin. Subhanallah. Ang mga sahaba ni Propeta Muhammad, ang mga propeta at pati mga sahaba, sila ang pinaka-the best na mga tao. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kinalugdan sila ng Allah at nalugod sila kay Allah, sa Allah. Tayo. Ano ang katangian ng mga sahaba? Ang katangian nila, sinabi ng Allah sa suratul Fatah. Sa last na page, sabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad, sugo ng Allah. Walladhina ma'ahu, at yung mga kasama niya, sino yun? Yung mga sahaba. Ashidda'u 'alal kuffar, mababagsik sa mga hindi mananampalataya, ruhama'u bainahum, mababait sa pagitan nila. Mahabagin sa pagitan nila ng mga Muslim. Tarahum ruk'an sujjadan. May kita mo sila na nakaruku' at nakasujud. Katangian ng mga sahaba. Bakit nila ginagawa yun? Karugtong ng aya, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Hinahangad nila ang biyaya, fadl, biyaya ng Allah at kaluguran ng Allah, ridwana. Tayo biyaya lang, walang kaluguran. Subhanallah. Dalika mathaluhum fit Taurah. Yun ang tulad nila sa nabanggit sa Taurah. Sa Taurah. Kaluguran ng Allah ang kanilang hinahangad, mga kapatid, sa pagsamba nila sa Allah. Tayo is benepisyo ng ating mga sarili. Kaya nga, merong mga nagreklamo, Ustad, di ba ang pagsasala ay nakakapagpigil sa paggawa ng kasalanan? Di ba totoo yun? Sa ayaw sa Quran, alam niyo yun? Kapag nagdadasal ka, ay napipigilan yung mga kasalanan mo. Di ba? Nababawasan yung mga kasalanan dahil sa pagsasala mo. Ngayon, Ustad, lagi ako nagsasala. Bakit patuloy pa rin akong gumagawa ng kasalanan? Tanungin mo yung sarili mo kapag ikaw ay nagsasala. Para ba sa Allah o para lang dahil obligado, kailangan tapusin? Yun ang karamihan sa atin. Kailangan magsala na tayo para makapagpahinga na tayo. Tapusin na natin to para wala na tayong problema. Totoo, hindi. Kailangan magsala na tayo para makapagpahinga na tayo. La ilaha illallah. Ya Allah, parang sinabi mo, Ya Allah, kailangan ka na namin sambahin para makapagpahinga na kami. Sa tingin nyo, ano yung isasagot ng Allah sa inyo? Huwag mo na akong sambahin, magpahinga ka na dyan. Hindi ko kailangan ng pagsamba mo. Halimbawa, walillahil masalul a'la, ang Allah na ang pinaka mataas sa lahat. Pero bababa tayo para mas maintindihan natin. Si sister, nakapati, ano ka kasakas na? Tay, yung kasawa na?
Tayo. Ngayon, kailangan mo ng sustento sa asawa mo. Ngayon yung mister mo, ito na yung pera para makaalis na ako. Kunin mo na yan. Anong mararamdaman mo doon? Ito na yung pera. Bumili ka na lahat ng gusto mo para makaalis na ako. Huwag ka nang tumawag, walang tumawag. Tumatawag ka sa mister mo dahil gusto mong makipag-usap sa kanya, meron kang problema, gusto mong mag-moving sa kanya. Di ba? Ngayon, ang sagot ng mister mo, merong pera dyan sa ano, PC ako, merong pera dyan sa ano. Kunin mo na yun, parang ka nang tumawag, kunin mo na yung pera dyan sa cabinet. Ano ba ang daman mo? Baka sabihin mo, sa'yo na yung pera mo, kainin mo pa yan. Kainin mo na yung pera mo, hindi kailangan yan. Di ba? Pero yung pagsamba natin sa Allah, ganun na ganun. Ganun na ganun. Kailangan natin magsala para tapos na. Para makapagpahinga na tayo. Totoo yun, bro, hindi. Sa'yo, sa sarili mo, totoo yun, hindi. Hindi, ustad, hindi ako ganon. Isa kang alamat kung hindi ka ganon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. May problema tayo sa akida, mga kapatid. Yun yung tinutukoy natin sa akida. Yung sasambahin mo ang Allah na hindi ka titingin sa baba. Doon ka lang nakatingin sa taas. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.